Bakit mo naisipan isanla itong sasakyan mo? Nagipit po kasi ako nun, sir. Ang problema, hindi sa iyo itong sasakyan. Hindi Opo. pa bayad to. Kaya kung hindi pa bayad to, pag-aari ng bangko, pag sinanla mo yan, may mali ron. Ang akin lang po, sana naman ibalik nila sa... So, ang mga karnaper ngayon, nagpipista. Hindi na sila nangangarnap ng sapilitan, tututukan mo ng kutsilyo. Pag iniwan mo dyan sa labas, tatangay na lang. Hindi na ganun uso. Dahil marami na ngayon nagsasanla, marami na ngayon nagpapasalo. Yan ang mga uso ngayon. Alam mo, Annabel, may malaking pagkakamali ka rito. Pag ang isang sasakyan, hindi pa natin pag-aari, hindi na natin pwedeng isanla yan kasi pag-aari ng bangko. Gaano man ang inyong pangangailangan pag hindi sa inyo, hindi nyo po pwedeng isanla yung sasakyan, hindi sa inyo. Kaya nga kuminsan kapag medyo may papasok na sheriff at pagkatapos kukunin yung mga dapat kunin, huwag mo nang ulitin to, ha? Opo, sir. Lumapit sa hashtag ipabitag mo si Annabel para humingi ng tulong dahil ang sasakyang kanyang isinanla, hindi na niya matubos. Problema po na isanla ko po siya sa halagang 200,000 po pero nakuha ko lang ay 154. Yun po ay may tubo ng 20,000 kada buwan. Isinanla ko po yun kay Albert Malyares Huon po. Kaso wala po silang binigay sa akin na kasulatan na isinanla ko po sa kanila yung sasakyan. Nung sinabi kong tutubusin ko na po yung sasakyan, hindi ko na po sila makontak. Itong sasakyan mo na to, anong klaseng financing? Bangko or... Bangko po, sir. Alright. Alam mo, una sa lahat, Annabel, yung kumuha ng sasakyan mo, isinla mo doon sa kanila, eh parang sila nag-aantay lang ng mga bagay na hindi na usong karnaping ngayon eh. Itinatagay na lang, pagkatas hindi na sinasauli. May estilo pang isa, yung estilo na sinasabing pasalo. Sasaluin mo yung loan ng nasa bangko na ipinagbabawal ng bangko yan. Kinakailangan may proseso na pag sinalo mo yan sa pangalan ng isang tao tapos sinasalo mo, pabor para doon sa sasalo pero doon sa nagpapasalo, hindi maganda. Alam ba ng bangko na ikay sinala mo sa sasakyan? Hindi po, sir. Ilang taon pa tong sasakyan mo bago mo babayaran? 5 taon ko po siya, sir, babayaran. So ilang taon ang nakalipas? Wala pa 1 taon? Wala pa po, sir. Ako, saan mo ginamit tong sasakyan na to? Ginagamit ko po siya pan-deliver, sir. Bakit mo naisipan isanla itong sasakyan mo? Nagipit po kasi ako nun, sir, nung December. Kailangan ko po kasi ng puhunan. Ang problema, hindi sa iyo itong sasakyan. Hindi pa Opo. bayad to. Kaya, kung hindi pa bayad to, pag-aari ng bangko, pag sinanla mo yan, eh, may mali ron. Opo, pero tuloy-tuloy ko pa rin po siyang binabayaran. Paano pag hindi na sinauli sa iyo? Yun nga po ang hindi ko nga po alam. Ang akin lang po, sana naman ibalik nila sa... Okay. Kasi alam ko po, ang hanap po talaga nila yung mas mga latest na sasakyan. Alam mo, sige, ano matutulong ko sa iyo? Gusto ko lang po mapalabas po si Albert Malyares. Si Albert Malyares. Opo. Nung sinanla mo rito sa tao na to, kompleto ka ba ng papeles, ID? Opo, sir. Kompleto ka ba ng driver license? Opo, address sir. niya? Ay, sa kanya po, sir, wala. Paano mo sinala sa isang tao na wala kang kompletong mga dokumento? Kasi nirepair lang po siya sa akin ni Ma'am Beng, kaya doon ako nagtiwala sa Sino kanya. naman tong si Beng? Si Beng po, siya po si Noemi Nabarkan, yung pong ahente. Ahente po sa mga, yan, pagsasanla ng sasakyan, tsaka yung sa paglo-loan, gano'n. Hindi ba tinanong ni Albert Malyares na hindi pa bayad yung sasakyan mo? Tinanong niya po, sir. Ano Tsaka sinabi? isa pa po, si Rory din ang kakausap. So, kumbaga, nag-uusap lang kayo rito ng si Noemi. Opo. So, silang dalawa nag-uusap, kumbaga, kinuha ng sasakyan mo, binayaran ka lang. Opo. Alam mo, Annabel, may malaking pagkakamali ka rito. Kasi Opo, mahihirapan tayo rito. Una sa lahat, hindi alam ng bangko ang ginawa mo. Para Opo. naman doon sa mga nakakaintindi, ano? Opo. Pag ang isang sasakyan, hindi pa natin pag-aari, hindi na natin pwedeng isanlayan kasi pag-aari ng bangko. Opo. Pero mas maganda siguro, isang abogado na nakakausapin natin kung ano mga bagay na una maintindihan mo kasi mga bagay na dapat maintindihan kasi naging uso na ngayon to. May iba, pasalo. Ina-assume yung sasakyan pero hindi pumupunta sa bangko kaya nadudugas yung nagpapa-assume.
Kaya yung iba naman, pinararentahan, tinatangay na. So, ang mga karnaper ngayon, nagpipista. Hindi na sila nangangarnap ng sapilitan, tututukan mo ng kutsilyo. Pag iniwan mo dyan sa labas, tatangay na lang. Hindi na ganun uso. Dahil marami na ngayon nagsasanla, marami na ngayon nagpapasalo. Yan ang mga uso ngayon. So, sa linya ng telepono si Attorney Batas Mauricio, lumalapit po sa atin dito si Annabel. Hindi pa bayad yung kanyang sasakyan sa bangko. 5 taon yung loan, mukhang wala pang 1 taon sinanla niya dahil kinakailangan daw ng kapital. Tingin mo rito, Attorney. Medyo mabigat po yan, Ginoong Ben Tulfo, mga kababayan. At, tama po na ipinabitag yung problemang yan para maintindihan ng ating mga kababayan. Ang mahirap na sitwasyon ng isang bumili ng installment, lalo na sa sasakyan, pagkatapos hindi pa niya nababayaran, isinanla naman niya sa iba. Sa ilalim po kasi ng mga umiiral na chattel mortgage law sa Pilipinas. Okay. Wala pong karapatan yung pong bumili ng installment na sasakyan na isanla itong sasakyan o di kaya ipagbili sa iba. Okay. Dahil nananatiling pagmamay-ari ng bangko yung sasakyan na yan. At ang bangko lamang ang may karapatang magsanla o magbenta sa iba niyan. Yun po yung pangkalahatang alituntunin. Meron pong kulatinya karamihan sa mga chattel mortgage na pinipirmahan na magkabilang panig na po pwede namang gano'n ang sitwasyon, isanla nung bumili ng installment, pero Ginoong Bento po mga kababayan, kailangan po ng nakasulat na pagsang-ayon noong bangko na nagpautang. Well, Attorney, hindi lang to yung sinasanla ng hindi alam ng bangko. Meron namang hindi alam ng bangko, pina-assume, pinasasalo sa iba. Iba yung sinasanla, iba yung ina-assume. So, dito sa parting to, maghahanap na lang sila ng papa-assume, naghahanap na lang sila nung sinasabing nagsasanla, o di kaya pinararentahan, tinatangay, so rentangay, pasalo, kaya hindi na. Mababa na yung kaso ng mga karnaping dahil nagpipista ng mga karnaper ngayon. Tama po kayo, Ginoong Ben Tulfo. Yan pong assumption na binabanggit nyo, depende pa rin po kasi sa kontrata. Kung walang pagpapahintulot yung bangko na nagpautang, o di kaya kahit pribadong nagpautang, na pwedeng ipa-assume balance yung pong sasakyan o iba pang mga bagay na binili sa ilalim ng installment payment, naku po, may problema pa rin po yan sapagkat po pwede pa rin mademanda ng kasong sibil at kasong kriminal yung bumili ng installment na nagpa-assume balance o di kaya katulad nito na nagsanla sa ibang tao. Okay. So, ano pong hakbang na magagawa niyo po? Ang pinakabababa po dyan na po pwedeng isang pangkaso nitong si Annabel Gural laban doon sa tao, yung pong tinatawag na kasong sibil, replevin o di kaya recovery of personal property. Ayun. Yan pong kotse ay tinuturing na personal property. At yung replevin, isang kautusan sa rules of court na nagmamando doon sa taong nakakuha ng personal na pag-aari, yung personal property, yung sasakyan, na ibalik po yan. At pagka po nagkaroon ng kautusan at hindi binalik, madadagdagan po ang kaso. Magiging kasong kriminal sapagkat inuumit na ng taong pinagsanlaan, ginagawang pagmamay-ari na niya yung sasakyang isinanla. Ayun. Okay, Attorney, maganda po yung mga sinasabi mo dahil maraming hindi nakakaalam yan pero maraming gumagawa ng kanilang sariling desisyon na lang. So, dito sa mga tinuturo mo, malaking bagay ito para naintindihan ni Juan de la Cruz sa Luzon, Visayas at Mindanao dahil marami na ngayon, madali na ang sasakyan ngayon, madali ka ng umutang, madali rin kuminsan, isanla. So, sandali lang, Attorney, para mas maganda siguro pakinggan na natin sa Highway Patrol, yung kanilang Public Information Officer, si Police Lieutenant Colonel Delia Prejuela. Ma'am, ano pong magagawa nitong lalapit po namin sa inyo, ma'am? Sir, nakakalungkot na marinig po na ganyan, may nabibiktima pa rin po. Okay. And tama po yung sinabi ni Attorney, pwede po naman sa pamaraan ng replevin or mailagay po natin dyan ang iniiwasan po natin yung napagsanlaan, baka po naman maisangla pa uli niya sa iba or baka po maibenta pa. Pwede naman po magkaroon po yan ng hold order dun po sa ating motor vehicle clearance system. Sa inyo pong bisita ngayon, maaari po ba na maimbitahan din po namin dito po sa tanggapan po ng Highway Patrol? Ma'am, gagawin po namin yan. Mabilisan pa yung inyong action dyan. Kami nagpapasalamat, tutulong po kami. Attorney, andyan pa kayo, Attorney? Yes, sir. Ano pang iyong mapapayo, Attorney? Well, ang mapapayo po natin dito, yung konting pag-iingat, hindi na lamang dito kay Binibining Annabel, kundi sa mga kahalintulad na sitwasyon. Kahit gaano po kabigat,
kahit gaano katindi ang pangangailangan ng pera, ilalagay lamang po lahat sa batas. Baka kasi mapabitag tayo pagka hindi nilagay sa batas yung pagkilos, kagaya po nito. Abay, sumunod na lang po tayo sa batas at huwag magpabasta-bastang kikilos dahil nangangailangan tayo, hindi sinasangguni. Narito naman po ang ipabitag mo. Kami naman po mananawagan po sa inyo, sakaling pong nanonood po kayo at nag-iisip po kayo. Tulad ng sinabi ni Atty. Batas Mauricio, gaano man ang inyong pangangailangan pag hindi sa inyo, hindi nyo po pwedeng isanla yung sasakyan, hindi sa inyo. Kaya nga kuminsan kapag medyo may papasok na sheriff at pagkatapos kukunin yung mga dapat kunin doon sa mga taong inuutos ng korte, kunin yung mga bagay, pero hindi po lang pwedeng pakialaman yung mga pagmamay-ari ng bangko na hihilain or kukunin, ibebenta kasi hindi pagmamay-ari yun. So, okay? Opo, sir. Huwag mo nang ulitin to, ha? Opo, sir. Okay, sige. Salamat po. Wala nga naman. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. May sariling tatak po ang bitag. Simula noon, 21 years na, ang tatak po namin ay bitag. Tatak Tulfo Huto, tulong at serbisyo. #ipabitag mo.